chase the night, wanna dance to the light. Hello mga kabayan, mga kabisnes kapapi, kalingap. Muli ay kumusta? Katatapos ko lang pong ma-upload yung aking ginawang reaksyon ngayon para kay Kuya Bal doon sa pagbisita niya sa bahay ng tatlong Maria. Tres Marias, pero hindi niya ito nakausap. At ganoon din yung nanay, ang naabutan doon, yun nga, medyo supladita yung nanay. So, itutuloy ko ngayon bago ako matulog. Magre-recording na muna ako para sa reaction ko dito kay yung pag-uusap ng masinsinan ni Mrs. Kabisnes at saka si Bong kasi umuwi na nga ho ito. So, ito po yun. Panoorin ho natin. Pero bago yun is maraming salamat ko po. And welcome. Talagang inaantok na ako. Pasensya na kayo. And welcome po to my new subscribers. Maraming salamat po sa taos-pusong pagsuporta nyo sa akin. Walang hinihinging kapalit. Salamat po. Ingat ho kayo palagi. Mga silent viewers, mga commenters, at yung mga nandyan palagi sa aking community spotlight. Bibigyan ko po kayo ng time na ma-shoutout. Sikapin ko ho na bukas Monday na ba? Tama ba? Try ko po na i-shoutout kayo isa-isa. So yun, ito na muna. Ang nangyari, the same time ho ito, nung meron din kasi akong reaction kay Bong nung nagkausap sila ni Pinino Kabisnes. At ito ngayon, si Mrs. Kabisnes naman ang kausap ni Bong pagkatapos na niyang maligo. So, pakinggan ho muna natin ang kanilang naging conversation at ang kanilang masinsinang usapan nga. So, ito po yun. Okay po mga kabisnes, ito na si Kuya Bong, nakapaligo na, nakakain na. At yun po ay mapapanood natin sa vlog po ni Papa Dins. Okay po mga kabisnes, si kabisnes po ay nasa church, kaya wala po siya ngayon. Bali, ganito po ang aming kay Kuya Bong. Ang desisyon po namin na siya ay ang akin po, mangangalakal siya, siguro, alternate po mga kabisnes. Dito siya sa, bawa, ngayon, or bukas. Bukas, halimbawa, Kuya Bong, no? Wala ka ngayon, di ba? Pabalik ka ulit doon. Halimbawa, pagbalik mo doon, Kuya Bong, ay mangangalakal ka, maghapon yon. Pero sa gabi, uuwi ka dito. Pagkatapos po mga kabisnes, kinabukasan naman po ay kumbaga magiging alternate po ang pagiging pagpangangalakal ni Kuya Bong at pagsasama sa pag-mission. Pwede rin, pag nagsawa sa mga anak, pwede rin ako sumama kay Kuya at kay Paps. Pwede rin. Yun. Ganun na lang Kuya Bong. Ang gawin mo, may isang araw kang mangalakal. Tapos may isang araw ka din sumama kung gusto mo kay Papa Kabisnes or kay Papa Dins. Tapos kinabukasan ulit, mangalakal ka ulit. Tapos babalik ka ulit dito ng gabi. Mas sa gabi, dito ka matutulog. Kasi po, mga kabisnes, mahirap na, di ba Kuya Bong? Kumbaga, ito yung patuloy namin pag susubaybay din sa'yo, syempre. Para malayo ka sa bisyo, sa anumang, syempre, alam mo na yung ibig ko sabihin. Di ba Kuya Bong? At salamat din sa Diyos at ayan, natagpuan ka ni si Toy. Tumutulong lang ako sa kumapang bahay. Tumutulong lang ako. Ano bang ginagawa mo doon? Lilipat. Saan sila lilipat? Hindi ko alam eh. Ibig sabihin, wala ka na magiging doon. Meron pa rin. Sino doon sa lote na yun? Yung may-ari, yung bumili. May nakabili na po pala. Lilipat sila. Tinutulungan ko sila. Tinutulungan ko lang. Ang laki ng pinayat mo Kuya Bong. Mabalik naman sa dati yan eh. Oo, kasi makakabalik ka naman dito sa bahay. Kumbaga yung iyong pagkain ay masusuportahan natin ng hindi yung pagkakain ka na kaunti, di ba? Maghapon. Talagang gusto mo talagang mangalakal talaga. Ayaw mo nang mag-stay lang dito na kasama namin. Pwede naman ito. Anong pwede rin? Para kung nasaran ako sa pamamaga kasi para kung pwede rin naman Kuya Bong ganito. Gawin mo sa umaga, mangalakal ka. Para kung oras ito, para kung kwartya, para nakaupo ng pagkapon. Okay, mga kabisnes, mga Mars ni Mrs. Kabisnes. So, dito, nagkaharap na sila ni Bong.
Alam naman ho natin si Bong, kilala na natin siya sa tagal ba naman ng panahon na napapanood natin at nasusubaybayan ito, na pinagsasabihan, nakikinig, nagre-react naman siya. Kumbaga, kung ano yung sinabi sa kanya, nire-replay niya. Pero may time talaga na hinahanap-hanap kanya. Hinahanap-hanap ni Bong yung kanyang nakasanayan, kalsada, mga lakal. So, ito yung napansin ko dahil sunod sa nangyari kay Bong no, na ilang buwan din, 3, simula noon, katapusan ng January, mga ganun na siguro. Dumating sa realization, siguro nila Pinuno Ka Business na yung nangyari. Ngayon, kumbaga, tinuruan din nila ng leksyon si Bong para mapag-aralan niya yung kaibahan na nandoon siya sa kalye, sino yung mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. And then, habang nangyayari yun, habang nandun si Bong sa kalsada, siguro din nag-iisip-isip siya kasi alam naman natin kung sino yung umi-eksena sa buhay ni Bong pero wala rin naman nagawa. So, ito ngayon, sa ka-business pa rin talaga ang balik ni Bong. At malaking tulong yung kasulatan. Kasi yun ang naging bala nila Pinuno Ka Business para makapag-isip si Bong na pag hindi pa ako sumunod dito, kung hindi pa ako babalik, baka talaga matuluyan na siyang maipakulong, di ba? Kasi ang gusto lang naman talaga nila Pinuno is mapabuti siya, hindi siya mapahamak, mapalayo siya sa kapahamakan, hindi siya magkasakit. Isa lang ang buhay natin. Kaya hanggat maaari, ingatan po natin ito. Yun lang naman ang kagustuhan nila Mr. and Mrs. Ka Business, buong Ka Business family. Ang mga kagwangs na tunay na nagmamahal kay Bong. Kasi alam din ho natin, pag si Bong iwala sa Ka Business, shoutout kay Ate Ninette, The Human CCTV. Siya lang talaga ang nagmamalasakit kay Bong. Alam natin yon, di ba? Si Ate Ninette, pinapakain, pinapapasok sa bahay nila para makaligo si Bong. So ito ngayon, malinaw na ang usapang masinsinan nila, Mrs. Ka Business, hindi naman nila hinigpitan si Bong. So ang naging kasunduan nila, wala na yung papel, kumbaga na yun. Malaya naman talaga si Bong. Yun nga, ito, ganoon din ang sabi ni Pinuno Ka Business, no, na sa umaga, kung gusto niyang mga lakal, sige mga lakal siya. Tapos, babalik, maligo. Kumbaga, ang gusto lang is doon matutulog sa Ka Business. So, ito ngayon kay Mrs. Ka Business, mag-alternate. Yun ang usapan nila. Mga lakal si Bong, tapos, sunod na araw, yun nga, dyan naman sa Ka Business, kung merong pupuntahan, sasama siya. Or kung maaga siyang makakauwi, galing sa pangangalakal at nandyan pa yung Ka Business, may pupuntahan, makakasama din siya. At least ngayon, kumbaga, masasabi kong ang buong Ka Business family ay kampante na dahil nakikita na nila si Bong araw-araw, gabi-gabi, alam nila kung saan natutulog. Kasi delikado ang panahon ngayon, alam natin yan. Kung sakali natutulog si Bong, what if pagtripan, di ba? Yun ang inaalala nila, Pinuno Ka Business. Kaya maraming salamat sa iyo, Bong, dahil natauhan ka. Okay, dyan sa comment section, syempre, alam namin na nagpapagana ka lang. Minsan, hindi natin masisigurado na 100% talagang hindi ka na lalayas uli. Tanggap na namin yon. Pero syempre, nasa sayo na yon kung wala naman ibang makakapagpabago sa ating mga sarili kundi tayo mismo. Kaya itong kay Bong, nasa kanya yan, nasa sarili niya. Marunong naman siya, may isip naman siya. Kaya lang, ang lang niya talaga, pag gusto niya talaga. Walang makaka-break sa gusto niya. Gagawin niya ang gusto niya. Yun ang kaligayahan niya. At inamin naman niya talaga dito na masaya siya sa labas. Hinahanap-hanap niya yung pangangalakal, yung dating gawi. Yun ang hinahanap niya. So, doon siya masaya. So, syempre, sila Mr. and Mrs. Ka Business, buong family, mahal nila si Bong. Kaya, sabi nga doon, kung saan ka masaya, suportahan ta ka. So, yun na yung nangyayari ngayon kay Bong. Kaya good luck sa'yo, Bong. Malaya ka naman, basta ingatan mo lang yung sarili mo. Yun lang yung masasabi ko. Nabunutan na ng alalahanin sila Pinuno Ka Business. Dahil kumpleto na, kumbaga, ang kanilang pamilya. Wala nang prodigal. The prodigal kagwang ay si Bong. Kumbaga yung di ba, yung sa Bible, yung prodigal son. So, ito si Bong yung prodigal kagwang sa Ka Business. So, shoutout po sa lahat ng mga nagmamahal kay Bong na nakasupport po ng full support kay Pinuno Ka Business. Masaya na tayo ngayon.
nandun tayo nagagalit, naiinis kay Bong sa mga ginagawa niya. Hindi naman sa pagkatao ni Bong tayo naiinis, kundi doon sa kanyang gawi, sa kanyang ginagawa. Dahil sa kabila ng lahat na sobra siyang iniingatan, nila Pinuno Ka Business, nandun pa rin talaga napakasutil niya. Napakasutil talaga ni Bong. So, ngayon, andyan na siya. So, kalmado na muna tayo, Kalma na tayo lahat. So, tuloy-tuloy ang buhay. At dito natin na-realize din na yung mga taong nakapaligid kay Bong nung nasa labas siya, wala rin naman nagawa para magbago si Bong. Ka-business pa rin ang talagang babalikan niya. Kasi yun ang totoong nagmamahal kay Bong. Aminin natin, tayo mga viewers, kami mga reactors, hindi namin kaya yung ginagawa nila Mr. and Mrs. Ka-business na napakahabang pasensya para kay Bong. Hindi po. Ayokong makipagplastikan. Talagang maiinis din. Mababanas din. Kasi kung ako yan, tinulungan ko, di bahala ka sa buhay mo, mapapaganon ka talaga. Kasi hindi naman tayo, hindi tayo sila Pinuno Ka Business. Meron tayong mga limitations. Bawat isa. So, tama na yung pagprinalang natin si Bong na sana hindi na muli siya maglagalag na titira sa kalye kung saan-saan. Grabe yung binagsak ng katawan niya, nanggigitata siya araw-araw. Wala man lang siya mga kaibigan na mag-aayos sa kanya, na bawat punta ng mga kagwangs na nakikita natin si Bong, grabe ang itsura, di ba? Ang dungis. So, yung mga kaibigan niya dyan sa labas, nakakasalamuhan niya inuman, kaya nilang tiisin yung itsura ni Bong, yung amoy ni Bong, nakakaharap nila. Hindi man lang nila pagmalasakitan, na ito Bong, magbihis ka, ito Bong, maligo ka. Ganon, wala talaga. So, sa ka-business lang meron ganon. Kaya Bong, mag-iingat ka, ingatan mo yung sarili mo, at huwag mo nang bigyan ng sakit ng ulo ang ka-business family. Dahil sila yung tunay nagmamahal sa iyo. Ayan, sila Papa Dins. So, panonoodin ko pa ulit yung vlog ni Papa Dins kay Bong. So, sunod-sunod lang ho tayo. So, mag-ingat po tayong lahat. Hanggang dito na muna. Please support po natin. Ka-Business Official, Mrs. KB Official, Papa Dins TV, mga kasamahan ko pong reactors dito sa Ka-Business Officials, mga kagwangs, and also support natin, syempre, sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlogs, Jack Tapia Matubang, mga kasamahan ko pong reactors dito sa Kalingap, mga karepa reactors, Team Bios, gano'n. Support po tayo. Ang saya ko. Reaksyonan ko pa yon na nakita kong magkasama ang aking mga sinusuportahan. Si Kalinga Prab at saka si Papa Dins. Nakakatuwa. Si Miss Elican, ang saya. Parang akala mo matagal na sila nagkita ni Jack. Ay, grabe. Mag-reaction pa ako doon. So, sarap lang na panuorin yung mga sinusuportahan mo na, ayan, one family. Kalingap, one family talaga. So hanggang dito na muna, ingat po tayong lahat. At by the way, bago ko makalimutan pala, sa lahat po ng mga bumati sa aking birthday, nung May 3, maraming salamat po. Marami, hindi ko na iisa-isahin, baka may makalimutan ako, may magtampo. Basta maraming salamat po. Nandiyan po sila sa comment section ng aking may upload po ako. Kumanta ako sa dilim. Na-copyright po ako doon, kaya nag-acapella po ako. Hindi naman ako marunong kumanta, kaya sabi ko nagbabasa lang ako. So, yun. At saka yung mga nag-read din ho sa akin doon sa aking profile account sa Facebook, maraming salamat din po. Sa aking pamilya, salamat sa aking anak, nag-effort siya, nagluto sila doon sa bahay kahit papano. May tawag doon sa amin sa Waray, parang pang bulong nakalimutan ko paano bibisaya, doon itatagalog yung bulong. Intoy, ikaw na bahala magpaliwanag kasi Waray yan. Yung parang ano lang, doon nakita lang sa birthday mo na ito, kahit may spaghetti ka, kahit may pansit, ganon. Hindi kasi ako sanay na naghahanda, pero yung aking anak na panganay na kahit pa paano meron naman siyang konting part-time job, kaya yun, naghanda siya sa bahay. Maraming salamat anak, Lian Claire, sa inyong lahat dyan sa bahay. Ingat kayo, aking nanay din, mga dalawa kong nanay, ingat kayo. Biyanan at saka yung mismong nanay ko. See you soon, after 2 years pa. Basta mag-iingat lang sa kalusugan kasi mga matatanda na rin sila, 70 plus na rin. Ay, salamat sa inyo. 52 years old, nagtatrabaho pa rin para mabigyan ng magandang kinabukasan ang aking mga anak. Mga kababayan, mga ka-business, kapapi, kalingap, nagsisikap talaga ako kasi alam niyo yung bunso ko, pa lang siya ngayon, mag-grade 8 sa pasukan. Ayokong huminto kahit may anak na akong napatapos, hindi ko pwedeng iasa sa kanya, hindi niya sagutin na paaralin ng kanyang mga kapatid kasi nandito naman ako, nandito pa kami yung papa nila, so kami magtatrabaho para lahat sila makapag-aral, lahat sila makapagtapos. Ayoko may mapag-iwanan sa aking mga anak.
Yan. Kaya sana sa lahat ng mga magulang, wag ho nating sabihin ang hirap ng buhay. Lahat po may paraan, lahat po may solusyon. Isipin ho natin na lahat ng ating mga anak ay makapagtapos. Sikap-sikap lang po. Sikap-sikap. Kasi bunga yan eh. Hindi naman nila pinili, hindi naman nila ginusto na mailabas natin sila dito sa mundo. So, tayo mga magulang na gumawa sa kanila, na ginamit ng Panginoon, gumawa tayo ng paraan para maibigay natin ang ating mga obligasyon sa kanila, mga responsibilidad, basic needs. Bahala na sila sa mga luho nila once nakatapos na. So, yun lang po yung sa akin. Maraming salamat po. Babalik ko ako. Bukas siguro sana makapag-reaction uli ako. So, sa ngayon po yung oras na to dito sa amin, mga alas 3 na ho ng madaling araw. So, kailangan ko na po matulog. Bukas ko na po siguro ito may edit ng umaga after kong maglinis. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat. To God be the glory.